Hi, magandang hapon po ulit sa inyong lahat for our third reading for the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day. Balasahin muna po natin ito bago po natin buksan ang ating angel number for the day. Kamusta po kayong lahat? Napanood niyo na po ba ang first, second at ating insenso bago po kayo lumipat dito sa ating third reading of the day? Mamaya ko pa po ito maa-upload ha, kasi kakatapos ko lang po din mag-reading ng second reading. Pagka in-upload ko po yun, mamaya ko pa po itong gabi maa-upload, no? For the meantime, piling muna po tayo ng 20 cards. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Tabi muna po natin itong cards na hindi natin napili. At tingnan po natin ang inyong angel number for today. Last one. Huwag niyo po skip to ha. Dito tayo kumukuha ng energy para po sa inyong lahat. For your angel number for today, this is 1616, no? Or 1616. This is about readjustment, no? Marami po kayong ma-overcome na obstacles. This is all about soulmates, romance, affection, support, and comfort, no? Your level of self-control is sufficient to make things right. On the horizon is the possibility of new beginnings and a new romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life anew with a person from once past. Everything will fall into pieces. Alam niyo po, dito po sa nakikita ko, dito sa 1616, ano, marami po kayong ma-overcome na obstacles, no? At makakakilala po kayo, or this is all about soulmates, no? Hindi lang daw po ito, ibig sabihin po nito ay romantically, pero pwede rin po kayong makakilala or magkaroon ng new beginnings. Sabi nga, platonic friendship. Ako po, may sasabihin po ako sa inyo, no? Ako po, talagang meron pong isang tao na dumating sa akin na hindi ko inaasahan. This is not about love, no? But this is more than a true love, no? Nakakilala po ako ng isang tao na napaka-authentic, napaka-genuine, at
marami po akong kaibigan, pero yung mga kaibigan ko po dati, as you grow, as you mature, nawawala po unti-unti because of, alam niyo yon, as you grow, as you mature, nalalagasan ka po ng mga hindi totoong kaibigan. Pero yung lahat po ng nalagas na yun, na sobrang dami, may mga taong nanloko sa akin, na mga kaibigan, pero there is this one person na parang andun agad yung connection, pareho kami ng ugali, even sa charity ko, talagang, alam mo yung hindi mo hihingin, ang totoong friendship pala, yung hindi ka lang bigay ng bigay, nakakatanggap ka din, give and take, kung paano mo aalagaan ka rin pabalik. Ang sarap po pala ng ganong pakiramdam, na ikaw ay nagmahal at mamahalin ka rin pabalik, na minsan, dadating ang mga ganong tao sa hindi mo inaasahan, Isa po sa mga mission ko, nung tinanggap ko ang aking mission, hindi ko po alam na isa po siya sa magiging blessing, itawag na lang po natin siya sa pangalang M, kasi kaibigan ko, hindi ko pwedeng ilabas dito for her privacy reason, marami po akong natutunan, na napakagandang alam mo yung soulmates, hindi na siya pang love pwede mo yan makuha sa family, sa friends. Darating yan at mararamdaman mo yan sa isang panahon, isang pagkakataon na darating sa iyo nang hindi mo talaga inaasahan, when you least expected, Kaya alam niyo po, wag po kayong susuko, dahil darating at darating sa inyo yung tao, hindi man sa love, sometimes magre-readjust yung buhay mo. Hindi man ikaw swerte minsan sa pag-ibig, pero nakakatagpo ka ng tao na magiging totoo sa'yo, at kung paano mo minamahal, kung paano mo binibigay yung talagang totoong sarili mo, ay babalikan ka niya. Ang sarap ng pakiramdam na nagmamahal ka at minamahal ka ng pabalik, Sometimes may mga taong along the way, lolokohin ka. Pero may mga tao pa rin na ibibigay sa iyo si Lord na deserve mo at deserve niyang mahalin at deserve mong mahalin, na parang totoong pamilya. Yan po ang ating 1616 na message for today, Ganyan po yung example na binigay ko sa inyo. Pagpasensyahan niyo po, medyo masakit po ang ulo ko at sinisikmura po ako, Kaya pagpasensyahan niyo lang po, pero ako po ay, bago po ako magpahinga at matulog at iigli po talaga ako, pero ito po ay aking babasahan kayo ulit, At sana po ito ay mapanood nyo mamaya pag ito po ay ating na-upload, For the meantime, sana napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon, or yung insenso kahapon, bago po kayo tumalon dito sa ating first, second, at yung insenso kanina, at dito po ngayon sa third reading of the day, Ayan. Okay. For our first reading, this is all about Wheel of Fortune in reverse. Sabi ko nga po sa inyo, kasunod ng tarot, the Tower sa akin, the Tower ang pinakamalas for me as my interpretation for tarot cards, Susunod po doon ay yung Wheel of Fortune, Ang Wheel of Fortune po in reverse is all about negativity, negative emotions, negative lahat po, And sa nakikita ko po, yan po ay negative emotions. Ang dami niya pong negativity nararamdaman, whether aminin man niya sa'yo o hindi, na siya po ay nagsisisi, siya po ay nabetray, yung kanyang napili ay sinaktan din siya. Nagsisisi po itong taong to, hindi niya lang po sa'yo masabi yan, pero there is this kapaguran sa kanya, Itong kapaguran na po sa kanyang ito ay hindi niya po masisisi sa'yo, Kasalanan niya po yan at siya po ang magdadala niyan talaga, kaya siya po ay napapagod, Nawalan po siya ng motivation and
sa totoo lang po, there is this lack of passion, ano. Dinidibdib niya po, ano, ayan, the Judgment in reverse, this is all about loss and separation, ano. Loss, separation, and also, ito po yung medyo may pagkamalas, no. Ang dami niya pong struggle sa buhay ngayon, ano. Hindi niya po maisip na bakit po ganyan ang kanyang pakiramdam at bakit ganyan po ang mga nangyayari sa kanya recently, no? Panay po pagsasaksak, ano, at hindi mo po inaasahan, panay pagsasaksak ang nararamdaman ng person na ito. Whether you like it or not, this person realized na ang hirap pala po ng buhay din na wala ka, no? Yung ginawa niya po sa iyo somehow ay masaklap at nasasaktan po siya, no? Lalo na na-realize niya nung nawala ka po ay medyo andyan po yung pagsisisi dahil may pagmamahal pa po siya sa iyo na akala niya po ay tinapon na niya, no? Nakakaramdam po siya ng anxiety, trauma, and hopelessness. Nawawalan po siya ng pag-asa dahil po sa tindi ng ginawa niya sa iyo. Alam niya po na yung tindi po ng ginawa niya sa iyo somehow ay nahihiya po siyang sa mga tao, no? Na tanggapin na siya po ay nagkamali, no? As a matter of fact, ito pong taong ito ngayon ay nahihirapan tanggapin na siya po ay nagkaroon ng maling desisyon sa pag-iwan sa iyo at pinagsisisihan niya po ito at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano. Yung person po na to somehow ay nagbibigay po ng matinding emosyon sa kanya yung mga nakaraan, ano. Naiisip niya po yung mga nakaraan at hindi niya po alam kung paano niya po ito hindi niya po alam ito kung paano niya po wawaglitin or aalisin sa kanyang isipan, kasi sa totoo lang po ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding dagok, no, sa buhay. Hindi niya po alam kung paano po, pero sa totoo lang ay nahihirapan po siya sa ngayon. Hindi po siya magkaroon ng new beginnings. Medyo masakla po, no? Masakla po talaga ang kanyang dinadaanan o ngayon ay masakla po yung kanyang hindi po siya magkaroon ng new beginnings. Na stagnant po ito sa sitwasyon niya, no? At somehow ngayon niya po nare-realize lahat po ng nagawa niya sa iyo, no? Hindi po siya makapag-desisyon, ano? Undecisive pa din po siya at hindi po talaga niya malaman kung ano po ang mga susunod sa kanyang buhay, no? Nabaliktad po lahat ng pinangarap niya, bumaliktad po lahat at talagang hindi niya po ito nakuhang nakuha, no? Bagkos nagkabaliktad po lahat ng lahat ng pinangarap niya. Mixed emotions po siya, no? May halong lungkot, takot, negativity, lahat po ay pawang may takot siya sa darating na future sa kanya or darating na mga susunod na panahon sa kanya. Alam niya po na sinira niya po yung maganda niyong samahan. Alam niya po somehow na itong taong to po ay nakakaramdam ng biggest fear, no? And illusion na maaayos pa kayo. Natatakot po siyang hindi na. Lalo na po ngayon na wala pa siyang magawa dahil sobrang gulo po ng buhay nito. Hindi niya pa po maayos-ayos paano siya haharap sa iyo. Sa totoo lang po ay ayan, no? Very disorganized po ang taong ito, no? Very disorganized at sa nakikita ko po ay hindi siya maayos, no? Nahihirapan din po siya at talagang sa nakikita ko ay naguguluhan po ito. Win at all costs, no? Ang taong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding takot, no? Gusto niyang manalo sa lahat ng laban. Gusto niya sana somehow ay maging okay siya, no? Maging okay siya, maging maayos siya. Pero talagang sa nakikita ko po ay mas mahihirapan pa ito sa mga susunod na panahon.
naiisip niya po yung iyong pagiging charitable sa kanya, generous, thoughtful. Naiisip niya po lahat yan, ano? Pero tinatanggal niya pong pilit sa isip niya kasi lalo lang po siyang nalulungkot, no, pag alala siya ng mga kabutihan mo sa kanya. Lalo na po ngayon, financially unstable siya, no? Unstable po ang taong ito at talagang para po siyang nagtatrabaho nang wala po siyang kinikita, no? Para pong isang pasok sa kanya labas, no? Parang pag ganyan po lahat ng pera sa kanya, no? Or for some of you, sa mga taong walang trabaho, lalo po itong naghirap, no? Gusto po nitong lumayo, gusto po nitong ng restoration, gusto po nitong mag-journey, mag-travel, para malumayo muna po at makapag-isip-isip ng tama, no? Nasasaktan po siya ngayon, no? Kung ano po yung sakit na binigay niya sa iyo, ayun na po ang nararamdaman niya ngayon. Matinding sakit, matinding pagsisisi, ayaan po ang kanyang nararamdaman at naiisip niya po ang inyo pong samahan na kung saan ay hindi niya po pinahalagahan nung una, no? Yan po yung masakit, no, sa isang relasyon. Maybe ito po ay pang relationship ng mag-asawa. Maybe ito po ay relationship ng mag-boyfriend, partners, live-in partners, lahat. And friendship, no? Kahit ano po ang klase ng relasyon na meron kayo, no? Kahit ano pa po yan. Pag ang pangloloko po ay pinasok or yung, alam mo yun, yung pag nawala po yung security sa isang tao, at yung tao ay naging insecure na, kahit ano pong pagmamahal ang meron yan, madadamay na po ang tiwala, ang lahat, no? And sana po ay naiisip ng mga taong nagpapaasa na sumugal po sa inyo yung tao, no? Huwag niyo po sanang ipamukha dun sa taong nagmahal sa inyo o dun sa mga na yung sinugal nilang pagmamahal ay hindi po pala kayo kasugal-sugal. Yung taong nag-risk sa inyo ay binigo nyo, no? Kaya ngayon, wala pong mukhang maihirap sa inyo kasi sobra po kayong nasaktan, ano? Nagtiwala ka, nagmahal ka, sumugal ka, pero binigo ka niya, no? Ang sakit po nun, no? Yung ganong pakiramdam, no? Kahit po saan, ano? Sa kaibigan, sa boyfriend, girlfriend, sabi ko po sa inyo, kahit ano pa yan, ano, yung nagtiwala ka, nagmahal ka, sumugal ka, pero binigo ka niya at iniwan sa ere. So yan po, no? Nagtiwala ka, nagmahal ka, sumugal ka, pero binigo ka niya at iniwan sa ere. Ayan po ang ating third reading for the day today, no? Medyo mabigat po yung basa ko sa aura ngayon ng tao nyo, no? Ng person nyo ay talagang nadadala ko po, nakuha ko po, no? Yan. So yan po ang ating third reading of the day. Sana po ay kayo ay naka-resonate. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong reaksyon, ano? At for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ganon din po, no? Na nilabas ko din po ang fake account ng Lady Elena na kung saan
ay siya po ay nang i-scam at nag-hack ng tao. Pag kayo naman po ay nasa channel ko na at nakausap nyo na po ako, safe na po kayo. Alam nyo na po na ako yun. Hindi po yung iba, kahit ako na po yun. Kayo po ba to talaga? Ako na po yun at narinig nyo na po yung boses ko. Nakausap nyo na po ako. Ako na po yun. Kaya wag na po kayong matakot. Okay? So yan po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope na naka-resonate po kayong lahat sa ating reading, no? At aantayin ko po kayo kung sino po ang gustong magpa-private reading. And thank you po sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. And for those of you who would like to give me a super thanks for this reading, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po, malapit na po ang ating One Love a Day. Talagang nag-iipon pa rin po tayo, no? Mag-iipon po tayo para dyan sa ating One Love a Day, no? At maraming salamat po sa lahat po ng mga tao na hindi po talaga nag-skip ng ads. Ako po talaga ay nagpapasalamat sa inyong lahat. And we are now at 19,000 subscriber, going to 20,000 subscribers. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tiwala, pagmamahal nyo sa akin. Sana po ang pagmamahal nyo sa akin ay hindi hanggang simula lamang, no? Kung hindi po hanggang magsama-sama po tayo hanggang sa ating pagtanda. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang lagi ko naman pong bilin sa inyo ay you have to wake up each day. You do 3 things that will make you happy for today. Just live for today. Huwag niyo muna po isipin yung mga problema nyo bukas, makalawa. Just live for today. Ngayong araw lang muna pong ito, no? Be grateful that you are still alive. Patawarin niyo po ang inyong mga sarili sa lahat ng mga pagkukulang niyo po sa inyong sarili, and be happy, no? And always forgive yourself and always choose to love yourself. Because self-love is still the best love of all. And also you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading tomorrow, no? For the meantime, ipapahinga ko lang muna po yung aking katawan dahil iba po talaga yung pakiramdam ko. Medyo ako po ay nahihilo, na kumukulo ang tiyan, na hindi ko maintindihan, ano, at masakit ang ulo ko talaga po, at para po akong aking kilabutan, ano. So magpapahinga lang po ako at magbabalik po ako bukas, no, para po sa inyong another set of reading. For the meantime, panoorin nyo muna po yung first, second, and third at yung insenso. At bukas po tayo po ulit ay magsama-sama para po sa first reading of the day. Okay, God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin, ano, na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensohan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami.
Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.